Alright mga kapatid, Malacanang bumuwelta o na bad trip sa pahayag ng China na piece of waste paper ang 2016 Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas mga kapatid noong 2016. Sounds familiar? No? Familiar ba mga tol? It's just a piece of paper, give it to me and I will throw it sa trash can, di ba? Sounds familiar mga kapatid, no? Sabi rito, Malacanang bumuwelta sa pahayag ng China na piece of paper ang 2016 Arbitral Award na pumapabor sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumbaga, ganito rin yung mga katol yung kahulugan yan eh. Di ba? Basura yung naglabas, so basura din yung papel na yan. Ibig sabihin mga tol, wala talaga silang respeto sa international law dito sa Court of Arbitration, sa Permanent Court of Arbitration. Diba? O PCA. Wala silang galang doon, wala silang pakialam doon. At saka isa pa, kahit nakapirma sila o signatory state sila mga tol doon sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, wala ring kwenta yung perma nila, hindi rin nila ino-honor yun. Kasi yun lang din naman ang napagbasehan eh. Yun lang din naman ang basehan mga tol ng claim natin eh. United Nations Convention on the Law of the Sea mga tol. At saka history na rin syempre. Nasa atin yung pinakamatandang mapa. Diba? Panahon pa na wala pa atang mga Kastila mga tol. Nandiyan na yung mapa na yan. Ay naku po. Anyway, panoorin na lamang natin to. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Mula sa PTV Philippines mga kapatid, panoorin natin tong balita. Bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ng China na piece of waste paper lang ang 2016 Arbitral Award. Sounds familiar. Nagbabasura sa kanilang 9-line claim sa South China Sea kung saan kabilang ang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Di natin alam kung sinong nauna nagsabi nito mga tol kung ginaya lang ba ng China sa dating presidente ng Pilipinas. Sa Pilipinas pa talaga ha? O ginaya lang ng dating presidente ng Pilipinas sa China. Diba? Tapos inulit lang ulit ng China ngayon. Kung saan kabilang ang West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan. Kung sa Amerika, peace through strength, mga tol, sa atin iba. Peace through dialogue. Yun ang gusto natin mangyari mga kapatid, di ba? Kasi nga, kung strength wala rin tayo nun eh. So no choice tayo eh. Through dialogue nga lang talaga. Pero mamamaos na lang tayo mga tol. Di ba? At mapupudpud na lang siguro yung ating mga dila kakadaldal sa kanila. Walang mangyayari kung peace through dialogue ang mangyayari mga tol. Kahit kanino pa man. Sagot yan ng Malacanang sa China matapos itong tawagin na piece of waste paper o papel na dapat ibasura ang 2016 arbitral ruling. Di ba? Sounds familiar. Gusto nyo balikan natin kung saan nanggaling yun dati? Di ba? O eto, i-play lang natin saglit. File sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Wala nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang ina papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Ayan mga kapatid. Sounds familiar, di ba? Sounds familiar. So tuloy natin to.
Kamakailan lamang, ipinagdiwang ng Pilipinas ang 9 na taong anibersaryo ng arbitral ruling. Ito ang pagpabor ng Permanent Court of Arbitration sa ating bansa laban sa 9-line claim ng China sa South China Sea. Sabi nga ni VP Sare, nanalo na tayo eh. Kailangan na lang kailangan na lang i-force, 'di ba? Ipuwersahin nating ipatupad 'yan, no? Samantalang yung airpat niya no, pinurso niya, wala naman nangyari, 'di ba? Naku po. Idineklara nitong walang legal na basehan ang pag-aangkin ng China sa halos buong karagatan at kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone kasama ang West Philippine Sea. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga namataang barkong pandigma at Coast Guard vessel ng China na may layong 69 nautical miles sa Cabra Island, Occidental Mindoro. Grabe, di ba? Napakalapit pa. Sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Loob ng EEZ ng Pilipinas, which is talagang hindi kinikilala ng China yan. Kasi as China's point of view, ano yan, internal waters nila, biruin mo internal waters patingin nila doon mga tol. Territorial waters nila yan. Na tila baga wala tayong karagatan banda dyan sa west side of our country mga tol. Wala tayong karagatan. Ang meron lang tayong territorial waters natin na 12 nautical miles. Hanggang dyan lang kayo. Diba? Ganun sila mga tol karamot. Una nang ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang pagkaalarma sa pagpapawalang bahala ng China sa arbitral ruling at mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Talagang walang bahala talaga sila, as in walang pakialam. Ang problema lang din naman kasi mga tol sa international law, halimbawa dito sa arbitral ruling, humatol lang sila. Tapos, bahala ka na, ipatupad mo. Nahatol na namin pinawalang bisa na namin claim nila bahala na kayo. Diba? Kung anong gusto ninyong gawin. Kung kaya ninyong palayasin ng China, palayasin ninyo on your own. Hindi na kami makikialam dyan. Diba? Kasi wala naman silang sariling force. Sino mag-i-implement niyan? Tayo rin mga tol. Pilipinas din na mag-i-implement niyan. Paano? Paano natin gagawin yun kung kulang na kulang tayo sa puwersa? Diba? Ang daming hindi tayo nagkakasundo sa bagay na ganyan dito sa Pilipinas. Maraming mga nasa politiko ang tutol, bumili ng armas ang Pilipinas, ayaw nilang bumili ng mga asset ang Pilipinas, ayaw nilang bumili ng mga missile ang Pilipinas. Diba? Meron mga tol, hindi joke yan. Meron tayo rito mga politiko sa Pilipinas na tutol sa ganyang mga bagay. Tapos meron nga tayo mga assets na. Meron na tayo, may mga barko na, may mga missile. Ayaw naman gamitin, di ba? Gusto pang display lang o kaya gusto pang mga exercises lang kasi baka daw mas lalo pang mag-escalate ang tension. Di ba? Ay, naku po. Di tayo magkasundo sa mga bagay na ganyan. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas ay hindi pagsisimula ng gulo, kundi isang sagrado at pangunahing tungkulin ng bansa. Totoo, di ba? At kapag hindi mo nakuha sa pakiusapan, hindi ibig sabihin nun, isusuko mo na. Di ba? Kasi katulad nung kanina pinanood natin yung video ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, pinurso niya. Walang nangyari. Ano yun? Suko na agad Sabi naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo, hindi mabubura ng anumang pananakot at misinformation ang bisa ng arbitral ruling. Sa ilalim ng Marcos administration, kasama ang kapangyarihan ng international law, hindi aatras ang Pilipinas para sa laban sa soberenya sa West Philippine Sea. Yun lang ang meron dito sa administration na to. Yun lang ang meron. Yung ating paninindigan natin na hindi tayo aatras. Lagi nating paulit-ulit na sinasabi yan. Habang ang China, paulit-ulit na ipinagtutulakan tayo. Diba? Siguro aabot yan hanggang 2028. Ganyan pa rin yung stand natin mga tol. Kaya sana sa susunod na presidente mga tol, at sa mga susunod pa, pag-ukulan talaga nila ng effort, ng focus, yun talagang totohanang pagpapalakas sa ating puwersa mga tol. Mahirap kasi yung sasabihin lang natin tas aasahan natin tas
Alam mo na, matatapos na termino mo pero parang wala pa rin naman nagbabago, wala pa rin naman nangyayari. Well, hindi naman din kasi madalian yun. Ha? Don't get me wrong, hindi naman din kasi madalian yun. Pero mga tol, kung ang susunod na presidente, biglang iba ang polisiya, baliwala lahat ng nasimulan na, back to zero tayo. Lalong-lalo na kung ang susunod na presidente pro-China, naku po mga tol, good luck na lang sa atin. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-iit sa soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomasya, pagpapaigting ng international partnership at pagsulong sa mapayapang paraan. Tulad ng pagtulak ng gobyerno sa karapatan ng ating bansa, hinikayat ng palasyo na makaisa ang bawat Pilipino sa pagtindig sa West Philippine Sea. Dapat din, Dapat bawat po Pilipino, tayo no? ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Tama. Manatili po tayo maging pro-Philippines. Kalezal, Pro-Philippines mga tol, hindi pro-China, hindi pro-America, hindi pro-Japan, hindi pro-Australia, pro-South Korea mga tol. Pro-Philippines. Diba? At wag nating sasabihin we're not pro any country at all. Anyway, mga tol, aalma na naman dito yung mga DDS, no? Anyway, bilang mga Pilipino, anong masasabi ninyo rito sa pagtawag ng China sa arbitral award na isang piece of waste paper, no? Isang peraso ng basurang papel na piece of waste paper ayon dito mga tol, yan, no? Yan, hin-highlight na natin, piece of waste paper na sound familiar mga tol. No, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.